Another hair creation or hair transformation na naman po pala yung gagawin natin. At dito sa video na ito, ibibigay ko sa inyo yung isa sa mga tips and technique yung paggagawa namin or yung pagre-reband namin. At ito nga po pala yung hair status ni client bago siya magpagawa sa amin. At kung makapansin nyo naman po sa hair status ni client, may previously hair color siya siguro mga 4 months ago. At may pagka-wavy or may pagkabuhaghag yung kanyang hair status. At sa video nga ito ay bibigay ko sa inyo yung mga tips and technique kung paano natin yan gagawin ng mas madali. Dito nga, inaplayan ko muna po si client ng rebonding cream number 1. Siguro mga 4 to 5 inches lang po yung inaplayan ko dyan. Bali sa first process po, hindi ko muna sinagad yung gamot sa anit ni client at saka hindi ko muna sinagad yung gamot sa dulo ng hair ni client. Hindi ko sa inyo napakita yung first process kung paano ko inaplayan ng gamot yung hair ni client. Basta mga 4 to 5 inches lang yung pinakaunang inaplayan ko sa hair niya. At dito nga sa process na to, nagre-re-application na po ako ng gamot ng rebonding cream number 1. Bali dito sa first application ng hair ni client, 1 hour kong binabad yung hair ni client, then nagre-application ako dyan at sinasagad ko na nga yung gamot sa dulo ng hair ni client. Bali hindi nga po pala talaga ako nag-a-apply ng gamot sa dulo ng hair ni client sa first application, lalo na kung meron siyang previously hair color. Bali yung process po ng re-application ko ng gamot to make it sure na lahat talaga ng hair strand is ma-applyan natin evenly. Isa yan sa mga dahilan para maiwasan natin yung pagkakaroon ng back job, kasi lalo na sa first application may mga hair strand talaga tayong hindi na-applyan. Yan naman po ang purpose po ng re-application natin, para makapanigurado po tayo na lahat ng hair strand ni client is ma-applyan natin ng gamot. Bali, make it sure lang din po pagka nag-layer by layer po tayo ng hair ni client is maninipis lang po ang pagsisection natin. At wag na wag din nga po pala natin titiparin sa rebonding cream number 1 yung hair ng mga client natin, para nang sa ganun ay maluto po na maganda yung hair nila. At pag the moment na nakikita po natin nagla-rubberize or nag-elastic yung hair ni client, especially sa mga colored hair or sa mga bleach hair during rebonding process, as mag-spray water lang po tayo. At kung mag-apply nga po pala tayo ng gamot, iwasan po natin itong masagad ito sa anit. At least half inch away from the scalp po sana, nang sa ganun hindi po mapanot or maputol-putol yung hair ng mga clients natin during rebonding process. Or para makapanigurado po tayo or para ma-safe po yung anit ni client, pwede po natin isprayan ito ng water bago po tayo mag-apply ng gamot. At sa proseso nga ito ay masusundan nyo naman kung paano po ako nagpa-apply or kung paano ako naglalagay ng gamot. Make sure lang din na consistent po tayo sa pag-layer by layer or section by section, dahil dyan po nakabase yung magiging resulta ng rebonding process natin. Ang mga nagtatanong kung anong ginagamit po namin rebonding product or rebonding cream sa hair ng mga client namin, The Unbeatables product po na maaari nyo din po ma-check out or makita sa ating orange app or sa ating black app. Ang purpose nga po pala ng video ito ay para sa mga taong gustong matuto or sa mga hairdresser or salon owner na gusto pa mag-improve yung kanilang hair creation. At hindi ito para sa mga hairdresser na galing-galingan at dunung-dunungan at feeling professional. Again, mga biha, may kanya-kanya po tayong strategy or technique kung paano po tayo magpapaganda ng buhok. Hindi natin pwede ibase lahat sa theory or sa mga bagay na napag-aralan natin. Hindi lahat na napag-aralan or natutunan ay applicable sa lahat ng hair status ng mga client. Ibang-iba po ang theory versus reality. Dahil ako, mas kapani-paniwala yung isang bagay lalo na kung na-experience mo. Kaya naman ako, I'm just sharing my own experience and the reality. Sabi ko nga sa inyo, iba-iba ang process at iba-iba ang strategy sa pagre-reband. At kung umabot ka nga sa videong ito, make it sure na tapusin mo to, dahil madami pa ako sa inyong ibibigay ng mga tips and technique kung paano nyo mapaganda yung hair ng mga client nyo in the nice process or nasa mas mabilis or easiest way. For sure naman nasundan nyo na yung process kung paano ako nag-a-apply ng gamot. Kaya medyo ipapass forward ko na din yung videong to. I-pass forward ko na yung videong to kasi nga medyo tatagal yung process natin at baka wala na akong masabi. Sa din talaga yung mahirap ng gagawa ka ng content. Dapat kailangan madami kang sinasabi during rebonding process or during procedure. Kasi minsan during tutorial process or sa mga ginagawa ko or sa pagtuturo ko, nawawalan din talaga ako ng mga idea kung ano sasabihin ko. Kaya naman yung mga ibang clip ko talaga na mga matatagal, ay naku, pinapass forward ko talaga para nang sa ganun ay mabilis din talaga ang talakayan. Napaka-boring din kasi ng eksena kung papabayaan ko na lang kayo manood tapos walang voice over, diba? Kaya naman sa mga ibang video ko talaga, for the chika or for the voice over talaga ako or for the kwento talaga ang chika ko. Dahil ako mga bias sa content creator, pinapanood ko din naman yung mga clip ko or yung mga video ko bago ko to i-upload. Make sure din kasi sa mga video ko na may mga natututunan yung mga viewers ko or yung mga followers ko. By the way, share ko nga lang po pala sa inyo, sa pagiging content creator ko or sa mga hair tutorial videos ko, may nag-PM sa aking follower na from nanonood siya ng video ko, tapos tinry niya, nag-home service siya, tapos now meron na siyang sariling salon. O diba, nakaka-inspired yung kwento niya. O diba, may katuturan yung mga hair tutorial videos ko. After ko nga pala mag-re-application ng gamot dyan kay client, ay binabad ko lamang po siya ng 1 hour. Then after 1 hour nababaran, ay nag-proceed
nag-proceed na din po kami sa pagbabanlaw. After ko nga banlawan yung hair ni client dito, nag-proceed na din kami sa pag-apply ng hair color. Wet application po yan mga biha. Ganyan kabilis ang process mga bi. Hindi na tayo nag-blower. After lang banlawan, nag-apply na kagad ako ng hair color at hindi na ako dyan nagplancha. Ayun nga, sabi ko sa inyo, kakaibang technique or process yung gagawin natin dito. Kasi pag may previously hair color si client, pag pinlansya natin to, tapos pag inaplayan natin ng gamot, mabilis siyang mag-rubberize or mabilis siyang maluto or matutong. Kaya naman dito, wet application talaga yung ginawa ko para mas mabilis yung process at the same time para hindi masunog or matutong yung hair ni client. After 1 hour nababaran nga po pala sa hair ni client, nag-proceed na din kagad kami sa pagbabanlaw. Then after nito, ay binlow dry ko na rin yung hair ni client ng 100%. At kung mapapansin nyo naman, bagsak na yung hair ni client kahit na hindi pa natin ito pinaplansya. Naman after ko ma-blow dry ng 100%, proceed na din ako sa pag-hair iron or pagpa-plancha. So sana masundan yung process to kasi typically or usually after ng R1 nagpa-plancha po talaga. So ang ginawa ko dito R1 muna, then after nun nag-hair color, then after ng hair color banlaw, blow dry, then nagpa-plancha na po after. Mabilisan yung process na to nang sa ganon ma-avoid natin yung pangangarag or yung pagkasunog ng hair ni client at the same time makatipid din tayo sa pagbo-blow dry ng hair. Mapansin ko lang sa process na to, hindi natututong or natutusta yung hair ni client. Yan naman after ko siya may hair iron ng 100%, ito na din kagad yung naging resulta ng hair ni client at ready na ito para sa Brazilian treatment or miracle treatment na isasagawa natin sa kanya. By the way, isa nga po pala sa miracle treatment sa mga dahilan kung bakit po kami nakakapag-produce ng mga hair creation or plakadang hair transformation sa mga clients namin. Make sure lang din na if ever nagagamit man po kayo ng miracle treatment, kailangan nasa open space or open area po tayo. Bawal na bawal po siyang gamitin sa indoor or sa closed door area. Make sure lang din na may nakatapat na electric fan sa client during the process. At binababad nga po pala sa miracle treatment sa hair ng mga client usually 30 minutes up to 1 hour. After 30 minutes to 1 hour ay maaari na din po natin i-blow dry yung hair ni client at hindi natin po natin ito kailangan banlawan. Miracle treatment nga po pala is isang klase ng treatment na hindi malagkit at hindi mahirap patuyuin. At ito na din po kagad yung naging resulta ng hair ni client after ko pa lang siya ma-blow dry, after ko mababara ng miracle treatment. At kung mapapansin nyo naman, straight na straight, flat na flat at shiny na kagad yung hair ni client even na hindi pa natin ito napaplansya at after pa lang po yan ma-applyan ng miracle treatment. Kaya naman after niya, nag-proceed na din kagad kami sa pag-hair iron or pagpa-plancha. Pagpa-plancha nga po pala ng hair, mas maganda kung nasa open area or open space pa rin po tayo. Pero this time, nag-try kami sa loob ng salon namin at make sure na may nakatapat pa rin na electric fan kay client. Sa mga nagtatanong kung ano pong gamit namin na hair iron, gumagamit po kami ng MAC hair iron at Crown hair iron. Regarding naman po sa paggamit ng plancha, pag nakikita nyo kumikintab yung hair ng mga client nyo during procedure or during the process, ibig sabihin nasa right heat temperature po kayo. Pag nakita nyo natututong yung hair ng mga client nyo habang pinaplansya nyo po sila, ibig sabihin overheat temperature po ang gamit at kailangan nyo po itong babaan. At ito na nga po pala yung naging resulta ng hair ni client after the whole process. Ang mga nagtatanong kung gaano katagal yung process ng ganitong klase ng reband, usually umaabot po siya ng mga 4 to 5 hours. Kaya naman kung umabot ka sa video hair tutorial na ito, I hope na sana may natutunan ka at ma-apply mo din yung process na ginawa namin kay client. At after 3 days nga, ibinanlawan na din kagad ni client yung hair niya at ito nga po pala yung sample feedback niya sa amin. So far maganda at naging effective nga yung process natin at for sure magagamit ko ito especially lalo na kung dadami na yung mga client natin, mas mabilis ang proseso. At sa mga kapwa ko hairdresser, salon owner, at sa mga nais matuto or mag-start ng business or part-time or sideline, follow nyo lang lahat ng mga sample hair tutorial videos ko. Sa mga nagtatanong kung saan maaaring ma-avail yung product na ginagamit namin sa hair ng mga client namin, available po siya through app and Orange app, maaari nyo po siyang ma-avail. Pwede nyo nga rin po pala ako i-PM para ma-send ko po sa inyo yung link ng product kung saan nyo siya maaaring ma-avail. Sure lang din na the moment na mag-avail po kayo ng product ay palagi po kayo manood ng mga sample tutorial video kung paano po siya gagamitin. Once again, thank you so much for watching and don't forget to like and follow and share.